for giving us the opportunity to help na i-organize itong commemorative event. And sa lahat din po ng staffs, kay Father Choi, to the Marians, and sa mga maintenance. Ayan, thank you so much. So today's gathering, entitled Whispers of Faith, Shadows of War, is more than a commemoration. It is a moment of reflection on a sacred history, one that unfolded right here, on the grounds that occupied by the Adamson University St. Vincent Building. During the World War II, this Vincentian priests chose compassion over fear, service over safety, and faith over silence. Their sacrifice reminds us that peace, justice, education, and care for others must be upheld even in the times of conflict. As we move forward with today's program, we want to invite everyone to walk with us literally and spiritually as we remember their courage and witness. So for our next segment titled Walking in Their Footsteps, so this segment invites us to reconnect with history not just through stories, but by walking through the very spaces where the Vincentian priests lived, served, and ultimately offered their lives. Formally begin our program where we call on Ms. Maxine Nicole Alberto, Vice President ng Pangkasaysayang Samahan ng Adamson University, to deliver her opening remarks. Abot lang natin Let's sa give her a round of puno applause. lang. Hanggang puno lang. Pero sir, time tap. Good morning. First, we would like to thank all of you for attending, for the staffs, for the faculty, and to Sir Escoda for being our guest speaker. As we go on, as we have Mr. Escoda teach us about the history of Adamson, gusto lang po namin on behalf of Pasado ipakita na ang history is not just found in the pages, but is lived through. And right now, makikita natin and we walk through the past. So let's welcome po Mr. Escoda. Makuha lang. Thank you so much. Thank you so much, classmate Max. And to introduce our guest speaker, we are pleased to invite in front Mr. John Benedict Tabobo, President of Pangkasaysayang Samahan ng Adamson University, to introduce our guest speaker. Let's give him a round of applause. Hello, good afternoon everyone. So, Mr. Jose Maria Bonifacio Escoda, or Sir Bonnie, or Senior as he is called, is an Adamsonian true and true, having completed both his secondary and tertiary education at Adamson University. He became an instructor at said institution, guiding students in the subjects of Spanish, psychology, history, and other social science-related courses. He continues to impart historical knowledge to the younger generation through his Facebook and YouTube accounts. As a radio and TV host, he contributed to several natural dailies. In addition to this, he also authored the book Warsaw of Asia, The Rape of Manila. So let us all welcome Mr. Jose Maria Bonifacio Escoda. Please give him a warm round of applause. Thank you. Ano papasalamat sa inyo eh. Malaking tulong to sa inyo. Anyway, ito yung libro na ginawa ko, no? Yan. Pero isa sa library, pero first edition, may mga konting mali yun sa Robert Collection. Magkasad yung magawa yung fourth edition. Okay? Hinahabol ko rin ma-donate dito, ma-donate ko, yung isang pinahirap ng libro, dapat dumating sa libro rin. Ngayon, lawyer na siya, si Miss Necesino, lawyer na yun, natulad nyo, AB Political Science. Anyway, meron pa isang libro dito na pwede nyo malaman lahat ng nangyari dito. Ito, sinulat ni Father De La Gosa at Father Cabana. Dito ko nakuha yung mga pictures na ginamit ko sa libro. Kaya mo lang ito, marami kayo malalaman. Dito sa libro nito. Hindi lang ito ko sa gera, kundi nag-start ang mga Vincentians dito. Nanalo ng award ko libro ito ha. Nabili ko ito, tama-tama, nabili ko itong libro. Nung ginagawa ko yung libro, 1995, nagsisimula ko, sabi ko na kay Father Kier, iritan, Father, may ginagawa ako. Kasi dugo ko, Father, hindi pare, head ng social science dati. Tapos sabi sa akin, may libro ginawa sila Father De La Gosa. Pumunta ako dyan, bumili ako. Mura lang, hanggang 80 ka na natalot eh. So anyway, dahil doon, kita mo how God works, no? Okay. Tapos nakita ko yung mga retrato ng mga pare, inilabutan ako kasi yun ang mga kaibigan ng tatay ko. Si Father Jose Fernandez
ay parish priest dito ng 15 years, a very good writer, poet, at kaibigan ng tatay ko. Madalas kausap niya, pinento sa alam father ko yun. Yung isang father dito, Father Soto, sa mga namatay, siya nagkasal sa parents ko. December 27, 1941, nagkakababa ng Manila, pinasalan nanay ko sa tatay ko. So anyway, nag-baptize sa kapatid ko, nakakapatay lang 2 years ago, ay isa sa mga pari yun. Nakita ko pa yung signature. Pero malapit sa akin, sa aking puso, yun sila. So pasalamat ako, ino-honor natin. At ako, hindi ako nagbubuhat ang bangko. Sinimula ako pagmimisa, pagpapakilala sa mga pare, noong 50th anniversary ng Battle of Manila, 1995. Mula nun, I made it a point, pinapakilala ko yung mga pare. Palagi, sa misa, sa mga retrato. Kasi napabayaan sila eh. Napabayaan. Kawawa naman sila. So ngayon kulang tayo sa misa, no? Sa mga sandali ito, magdasalin natin ang mga kaluluwa ng mga hapon na may kagawa nito. May they rest in peace. Join me in a prayer for their souls. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Eternal Father, I offer you the most precious blood of thy divine Son, Jesus, in union with all the masses being offered today for the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those within my own home and my family. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual life shine upon them. May they rest in peace. Kaya tayo sabay-sabay natin sabihin. To all the Japanese who committed atrocities here in this building, Committed atrocities and all throughout the Philippines, we forgive you. we forgive you. Go in peace. May the mercy of God forgive you, and may also endure eternal life. Be at peace. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Kaya siguro nag-go-go rito eh. Okay? Naranasan ko yun eh. Sa pagpapiro namin dati dyan. Pumasok ko yung mga sila. Nung high school ako doon, naranasan ko sa taas. Anyway. So balikan natin, ano gusto niyo malaman? Okay. Di pa lang sa lang pupunta. Ngayon, ano gusto niyo? All po sa stories ng Incendian Peace President. Okay, balik-balikan natin 81 years ago. Gabi yun, kaya sila nandito kasi prineto sila ng hapon, dati free sila eh. Pero nung dumating mga Amerikano, February 3, 1945, liberate mga internees sa USA, mga 3,000 Amerikano, natarantay ang Amerika mga hapon. Ginamit na pinababa mga lisensya na pare, parang tinulong sila dahil isa sa mga group dito. Hindi sila na makagalaw. At sabi sa kanila, the Americans will come, but you will not see them. Yun na sinabi ng kapitan doon sa mga pinatay sa German club. Mamatay kami, mamatay din kayo. Anong gano'n, no? Magpapakamatay sila eh. So itong building, ano meron dito? Ito ay puno ng sandbags to, going the Japanese style. Mga sandbags dito, tapos may mga nakauslilan dito, tamang-tama kung saan lalabas yung machine gun nila. Kaya tagtad ang balat itong building nito because the Japanese made their last stand. Okay? So may mga tamang balat dito, pinakita ko na sa kanila dati. So mahalaga, it's a holy ground. Okay? May last stand, dumanak ang dugo dito, pumasok, may mga namatay na Amerikano dito. Hand-to-hand fight yun eh, room-to-room. Kasi mga hapon nila hindi lalaban niya kung niya ng mga matay. So, anyway, so, balikan natin 1945. So mga pare, pinakali na mga aga dyan. At nung dating ng gabi, tinahali ng mga likuran, kasama ng mga Chinese residents. Nakatali sila rito ng gano'n, para hindi sila makatamas. At dito sila dumaan. Ito, steps ito. Papunta doon sa Nespero. Okay? At doon, 10 o'clock in the evening, siguro nagdadasal ng mga pare, siguro
they were leading the prayers to sa mga Chinese. Maraming Chinese doon eh. Isa nakaligtas doon, tapos hindi na siya nakita. Siya nagkwento. Okay? Yung Chinese doon. So anyway, doon nga sila tinatali at pinashinggan, sabi. Eh nagkwento ba yun ita? Kasi ang style ng Hapon, pag medyo nang inisay ka ba, hindi ka papatay. Titirahin ka ng bayoneta. Parang mercy feeling nila yun. Okay? So let's forgive them. No? Diba? Yung ugali nila eh. Okay, wala tayong magawa. Siguro nga hindi na gagawin nyo kasi iba ugali ng Hapon eh. Kaya mga Hapon, kaya sila nag-last time kasi ugali nila ang bushido na pag sumuko ka, wala kang kwentang tao. That's why, hindi lang maganda ang trato sa mga prisoners. Kasi tingin sa mga prisoners, dapat di kayo, dapat ang pakamatay kayo eh. Ano? Yun ang mentality nila eh. Binuwala rin sila ng mga elders nila na when you die to your country or your country, you go straight to heaven. Nabola sila eh, ng reliyon. Yun ang paniniwala nila eh. Hindi na sila pwede bulahin. Okay? So yun ang panahon. So, let's understand it also. So ngayon, ito itong building na ito. So yun. Dito sila din nila nakatali. Imagine na lang natin yung 10 pare na mga Japanese, mga Chinese. Let's imagine, visualize, nakatali sila. Kasama mga sutana, magandang dito. Imagine natin, dahan-dahan. Okay. At doon sila nila. Imagine natin yung gabi, nandun sila at the mercy of the Japanese. I-visualize natin, anong feeling kaya nila? Alam nila mamatay sila. Imagine nila tama ng bala sa kanila, dahan-dahan. Imagine natin tama ng bayoneta sa kanila. At dahan-dahan sila, patay na sila, yung iba buhay pa, tinapon sila sa Estero de Valete. Let's visualize it that evening. At pinabayaan sila doon. Yung iba buhay pa raw eh, nanginisay hanggang sa matay sila. Nababaw lang yung Estero niyan eh. So ngayon, hindi lang 10 pinamatay dito Vincentians. That same day, sa Mandaluyong, ngayon Don Bosco, ngayon, dati harap ng mga Vincentian, Manila Seminarian. Ang mga Vincentian noon, walang Vincentian na Pilipino, pari Espanyol yan. Ang mga pari nila, sila yung mga formator ng mga parish priests all over the Philippines. Pinakamarami silang pina-educate ng mga pare. So, ito ang seminary nila noon. Okay? So, pinatay doon isang brother at isang pare doon sa Mandaluyong. Ang pumatay sa kanila mga makapili ng mga armed na Pilipino na mga dating sakdalista nagalit sa Amerikano, nagalit sa government natin kasi pinirapan sila noon nung agrarian reform noon. Kaya naging makapili sila. Kaya may rason sila bakit galit sila sa Pilipino, galit sila sa Amerikano, kaya kumampi sila sa Hapon. Sila yung mga survivor ng Sakdalista Massacre. Ano yung mga workers na nag-rally, tapos dinaril sila. Kaya nagalit sila. Yun ang makapili. Okay? Tawarin rin natin sila. Okay? Let's not have hatred. Ako lang hatred eh. Pero hindi naman ako itong libro ko, inalay ko eh. Sabi ko, sa mga auntie ko na pinatay, si Jose Palanos Escoda, yung aking uncle, Antonio, na pinatay rin ng Hapon, at yung mga uncle ko. Sabi ko, nakabawi na tayo, ito yung libro, inalay ko yun. Nakahinga na ako. Okay? So, ano pa gusto niyo malaman? Dahil sa Giro tayo pwede makalo eh. Ito yung professor ko ng psychology, 1977. Dr. Garland, galing pa sa Amerika. At nung kami nasa Amerika lang, namatay na nanay ko. Wala akong pera. Siya nagbigay sa akin ng trabaho. Napawi ko yung mga usan ko. Licensed psychologist sa Amerika to. Wow. Thank you. Very humbling.
My question is, I want to learn more about the samurai. The samurai. Yung mga samurai na na-mention. And if I want to learn more, what can I read? Where can I find the information? Yung mga Japanese na kaya, sinabi ni Father, May binanggit dito sa libro konti. Meron siyang binanggit. May konti rito. Tapos, yun nga, akala kasi mga Espanyol, hindi sila gagalawin ng Hapon eh. Kasi neutral country ang Spain eh. At yung last days ng war, wala nang kinikilala ang Hapon. Kesa mismong German ka, papatayin ka. Pati Espanyol, papatayin ka. Wala na, kailangan yung German club, alam mo yung German club? Katabing walkway na yan, nakikita nyo, tapos may antidote, hanggang ngayon walang maipatayo. Wala. Hinasakay than 800 to 1,000 Filipinos, including 5 German nationals, yung presidente ng German club. Yung 5 German yun, bayani rin yung para yung mga tali dito. Pwede silang umalis eh. Pwede silang pumunta sa College of the Holy Ghost o St. Scholastica kung nasan yung mga Germans doon. Pero nanatili sila doon para to protect the Filipino refugees doon. Pero that same night, February 10, pinatay sila lahat. Sinunog, pinang-rape yung mga babae. Grabe nangyari doon. May iba nang matay sa sunog. 10 lang nakatakas. At isa doon, na-interview ko. Jose Reynales, dating football player ng Lasal at UST, at Philippine team. So anyway, so yung nangyari, gusto natin balikan, ano nangyari na nakakalimutan natin? Kaya dun sa tabi ng walkway na may guardian dyan, diba? Nakita niyo may guardian? Diyan nakalibing ang mga ilang survive, ang mga ilang mga labi na hindi ginawin na mga sa German club. Dati nandun sa ilalim ng simbahan. May krip ng simbahan ilalim ng altar eh. Inalis kasi binaba. Tapos nilabas doon nung palang anniversary ng Manila, doon nilabas sila sa gilid. Pinayagan ng mga pare na doon ilagay sila. Kaya tuwing dumadaan ako dyan, ginagawa ko yung libro. I was praying for them. Pagdasal yung libro ko. At hindi tumagal, nakilala ko na yung sa mga lone survivors, nabigay sa akin yung kwento. Kaya pag nagre-research kayo, magdasal kayo, pag para yung libro gamitin nyo. Tip ko sa inyo yun. Kapag nagre-research kayo ng isang topic, thesis nyo tip to dahil sa aking professor sa Lasal Cincinnati Cruz. Write something that is close to your heart. Remember that. If you like basketball like me, I am writing the history of Philippine basketball. Kung gusto nyo mas maraming malaman, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Jose Maria Bonifacio Escoda. Marami rin mga ginawa ko, very rough ang editing eh. Kasi hindi ako marunong ng editing. Kailangan ko ng video editor. Sino marunong ng video editor? Pabayaan ko kayo. So, kailangan ko rin isang tao marunong mag-computer, mag-type na, para gawin ng 4th edition ng aking. Ako ba nalagay na natin? Pabayaan ko kayo. So anyway, yun lang. Ano pa tatanong nyo? Yung ST, gusto nalaman ng history ng ST? Okay yun. Yung ST niyan, tayo may mga pictures ako sa libro. Ewan kung binigay sa inyo paggamit ko, no? Unpublished pictures. Ano nangyari sa ST, no? Ang ST, sira-sira yan. Kaya nga tayo yan, 1950 eh. Tsaka in-expand nila rin ang game set yung dito. Dati dito lang yan eh. Nakita yung padre natin yung dito. Yun lang dati. Yung 1950 linagay yung dito. Nakita yung may galit dito. Yung pharmacy dito. Yun ang dahilan nun. Ngayon bakit nawasak ang UST? Yung ST building. Dahil ito mga Hapon, naglagay sila ng kanyon naval guns. Kung makikita niyo sa Intramuros, pinahihiwan dami. Naglagay sila sa taas. Lahat ng mga bahay dito, o building, na matataas, dinagyan ng kanyon. Saan nila kinuha? Sa galing sa barko yun eh. Kasi stranded sila, kinuha yung mga dinagay sa mga bahay. 6-inch gun na mga ganun bahay. At kinanyo ng UST, kasi liberated ng UST, February 4 or 5. Na hindi tumahapon na nabuhay mga Amerikano ron, kinanyo nila ng tinanyon. May mga namatay doon na
League na, nakakaawa yung bili ng USD, pumasok mga bala doon. May mga namatay dyan, may mga ministra naman, may mga ilan namatay dyan. Nakakaawa. No? Anyway, nakita na, saan galing itong ano nito? Eh, nakita na yung spatter ng Amerikano, spatter plane, nakita galing sa USD. So, pinanyo ng Amerikano yan. Galing USD. Ano yung sisira USD? Yung mga kanyan dyan galing. Kaya nawasak yan. Mga naiwan, mga poste, mga ganito lang. Pati ST Champions, sira-sira. May mga, ano, at may mga tunnel pa yan, no? May mga pictures ako na yun sa kanila, eh. Pagbilang yung ito. So, kaya naisira ang ST Manila, St. Teresa's Manila. Okay? Mga madre dyan, tinatakas dyan na ako. May mga madre na iwan dyan, magtapang. 5. Parang mga pare dito, hindi sila umalis. Naiwan dito, 5. Isang Pilipina, o iba, Belgians. Naiwan, pero sila Tagaluto ng mga Hapon. Pinito sa akin sa Salvador. At hindi sila dinalaw. Lately lang yung binabomba nito, tumakas sila, pupunta sa St. Paul, Manila. Yung St. Paul. Tsaka yung Assumption, dati nasa Iran. Assumption ngayon ay Robinson yata yun, yung hotel dyan. Yun ang Assumption, pinakasikat na eskwela, pinakakas. Anyway, doon mga Hapon, nakita na yung mga madre. Important to mga virgin to. So, doon sila raping mga madre. So, isang prinsesya na galing dito, Elias Gonzalez, rinibuk niya yung Hapon, marunong siya ng Nihongo, pinagalitan niya mga Hapon. Hindi nyo dapat gawin yung publish sinabi sa Nihongo na galit yung mga Hapon. Kinabukasan nakita, pinagbabaynet sa tantad ng batang katawan niya dun sa St. Paul College. Yun ang martyr talaga. Kita ko pinagtanggol sa Father Fernandez. Pray for us. Palapakan natin mga palinga dito. Let's give them a standing ovation. Alam mo na dito sa atin nun. Kasi alam mo mga kaluluwa, kahit sa Bible, wala lang sa langit dun eh. They can go anywhere. Kung saan may okasyon, malapit sa langit. Mali natin dito, di natin lang. Visualize natin sila. Ano? Nag-pray sa atin mga yan. So, siguro natutuwa sa inyo, sa inyong society, na pinaralan niyo sila. Hindi lang yung paano sila. Dapat gawin santo mo na yan eh. Kasi dapat pwede sila, alam mo ba pare, pwede sila umalis dito eh. Pwede. Katulad ni ba, umalis dito, naiwan sila dito to serve the parish. Sabi niyo, yung iba doon may sakit eh. May mga sakit yung iba, mga 60 plus na. Bisa ba yung brother Sandy Trian? Siya yung nag-supervise kung ginagawa yung ano, yung simbahan. Yung simbahan natin dito, the first Catholic church made from reinforced concrete. Kasi mga simbahan puro adobe. Yan ang ano, kaya may marker yun eh. Okay? So yun ang simbahan natin. At yung simbahan natin noon dito, class siya pag pinasal ka, saan ka pinasal? Sa San Marcelino Church. Kasi agad ito, balikan ko na, nakalimutan ko sabihin mo ng lecture ako na eh. Ano ang ermita doon? Ang ermita at saka Malate area, this was the seat ng social elite ng Pilipinas. Name it kung sino mga sikat. Paano yun? Saan nakatira? Sa Dastan. Saan nakatira? Sa Forbes Park. Noon, yun ang ermita at saka Malate. Kaya po sa, noon na Bibes 2, yung Bibes na ermita, patas na mga may sinabi ka sa ermita. So, yan ang ermita noon na nawala after the war. Pero yung libro dito, sabi ng nanay ko, Spanish, English ang salita dito, mga tao. Pag sinisimba rin, nakakala nasa Europe eh. No? So, balikan natin. See what war can do, we can change. I have a question for you, and if you can answer the question, I will be talking to you after the lecture. Kanina, nabanggit ni Father Rene, pangalan na San Nicolas, St. Nicholas of Bari. Narinig mo yan? Who here, sino dito, who among you can give me what you know about St. Nicholas of Bari?
Nasa simbahan natin, nasa right side doon may anchor. May anchor. Anyone? Saint Nicholas of Bari may statue siya dyan. Wala. Ayun. Maybe I can tell you about it. Siya yung Santa Claus. Yan ang original Santa Claus. Kaya Santa Claus kasi doon sa lugar sa Europe, walang distinction ang babae sa lalaki. Sa akin, Santo, Santa. Eh, tinawag lang Santa. Kaya kala natin, bakit Santa yung Claus? Nag-originate yan, dyan. Nag-originate siya ng toys sa mga children. Kaya doon nagsimula ang tradition ng Santa Claus. Pagdadaan kayo doon, pagkura niya ng mga sailor, seafarer, ay masakit sa mata. Then, if you want to, tama yan, that Saint Nicholas of Bari is the Santa Claus. That's Santa Claus. And you have the only shrine in the Philippines that I know of, right here at that church of San Marcelino. And if you want to travel, sino sa inyo ang nagbabalak mag-abroad? Sino nagbabalak mag-abroad? You can you can pray to Saint Nicholas of Bari. Okay, hanapin niyo yung statue at you pray, ask him to guide you. Because I prayed to him. Okay, so he might say, not now, maybe next year. But you can pray to him. Hanapin niyo ha, Saint Nicholas of Bari. Kaya ang yun, Thank you. Thank you, Dr. Alvin. Tama, the best professor sa psychology. Marami ako nakita. Siya kasi bata siya noon, kung mga sa kanya, kasi mga professor namin dito sa amin, natanda na eh. Kaya pag may bata professor kami, tutuwa kami. So anyway, Alam mo, I'm not used to being praised too much. I have never been praised in my life that much. But Professor Escoda is so generous. And I want you to know one thing. Itong libro na ito, kung hindi niyo pa nababasa, find time. It is so rich in historical information. Hanga-hanga ako sa kanya, kaya ako narinig ko dahil nalaman ko mag-lecture siya about the history of the martyrs. Okay? Ito basahin niyo ito if you have time, if you're not on the phone. Thank you. Pagkasal niya makakuha ng 4th edition. Kasi ginagawa ko ng history ng basketball eh. Para magkaroon ka ng pera. Basketball. Ngayon, kung gusto niyo malaman mga ginagawa ko, mga vlog, ito